Makinig kang Marcos Bangag, makinig ka. Makinig kayo, lahat, senador, kongresista, lahat ng tao sa gobyerno, lang mundo. Makinig kayo kung ano ang ginawa ni Lisa Marcos, ni Chua na panggigipit sa mga minor de edad. Ito ang Istorya Pinas. Mangiyak-ngiyak na ibinulgar ni Maharlika sa kanyang latest live ang mga pangyayari sa Turkey extraction tungkol sa isang distressed mother na partner ni Francis Louis Chua na business partner ni Lisa Araneta Marcos. Magkasabwat di umano ang dalawang ito at si James Kumar sa mga illegal activities na ginagawa nila. Matindi pala talaga ang samahan ng mga to. Isa na dito ang nangyari sa Turkey extraction na nag-iiyakan ng mga bata dahil sa trauma. Kawawa talaga. Kasama ang DOJ, DFA, Philippine Embassy sa Turkey na kasabwat di umano ni Lisa Araneta Marcos at ang Pangulong Bongbong Marcos ang tinuturo ni Maharlika na mastermind sa lahat ng nangyari. Walang awa, mga walang puso, at nagbigay ng samot-saring emosyon at komento ang ating mga madlang netizen. I hope marinig nila ang iyak ng mga bata. So heartbreaking. Kahit mag-therapy ang mga kids, mananatili ang trauma hanggang sa paglaki nila. Sa tagal na nilang ini-enjoy ang kawalang hiyaan ng pamilyang ito, baka ito ang paraan ng Diyos na mabulgar ang mga pinaggagawa nila para malaman ng taong bayan kung sino talaga ang dapat may upo sa gobyerno ng Pilipinas. I can imagine and feel how the kids are fighting to stay with their mother. How can this First Lady of the Philippines do this to these helpless children? Lisa Araneta Marcos, you destroyed the very soul of these children who is only wanting to be with their mother. Guilty ka rin dito, Louie Locsin. How could you? You don't deserve to be called mothers. Grabe, Madam Maharlika, naiyak ako sa iyak ng mga bata, nakakadurog ng puso. Buti na lang po ang tagapagtanggol ng ating mga kababayan na naaapi, tulad din ni Agent GM. Mabuhay ka, Ma'am Maharlika. May God bless you and keep you safe always. Dapat ito ay maimbestigahan sa Senado. Kawawang mga bata. Grabe itong Lisa Tanas na ito. Sobra na ang gobyernong ito. Dapat magkaroon ng ang mother ng mga bata. Kababayan. Alam mo kanina yung ano na to, yung video na to, ay this is video actually. Okay? Listen to this. Lisa, makinig ka. Demonyo ka. Hindi nyo to kakayanin, mga palangga. I will muna, what do you call it? I-discuss ko muna sandali kung ano itong video na ito. Yung video na audio muna, audio. Ang ipa-play ko po sa inyong audio, ito ay conversation ng distressed mother at kanyang mga anak. Ano nangyari dito? Isang araw, noong August 23, nananahimik sila sa kanilang bahay. Although tuloy ang panggigipit ni Lisa Marcos at ni Chua, yung partner niya, kinatok sila ng pulis. Ito ay nangyari sa Turkey, okay? Kinatok ang mag-ina. 4 niyang anak, nanay, kinatok sila sa kanilang bahay ng mga pulis sa Turkey. At ang sabi, sila ay mayroon lamang na kukunan lamang sila ng statement. Okay? Since they're undergoing, okay, sa kanilang mga papers doon at dahil nga sa mga kasong itinanim, pinabricate ni Lisa at ni Chua at ng DOJ at ng DFA, lahat ng kasabwat dito, pumunta ngayon sila sa pulis na ang expectation nila ng mag-ina ay i-interrogate lang sila, maitatanong lang sila regarding sa mga case na hinaharap nila. But lingid sa kaalaman ng 4 na bata at ng kanyang ina ay nakaprograma na pala ang extraction, which is yung pinag-uusapan doon kanina, ang sinasabi ni Bianca Zubel. Okay. Mga kababayan, I think, yeah, kailangan nyo na itong mapakinggan. Mamaya ko na-explain ng iba. Lisa, makinig kang Marcos Bangag, makinig ka. Makinig kayo, lahat, senador,
kongresista, lahat ng tao sa gobyerno, lahat ng tao sa Pilipinas, lahat ng Pilipino sa buong mundo. Makinig kayo kung ano ang ginawa ni Lisa Marcos, ni Chua na panggigipit sa mga minor de edad. What do you mean? I don't know, baby. I could not do anything about it. My process also not in submission is a process or the illegal. Okay. Stop ko muna. Okay? Kinuha sila na mag-ina. Okay? Ang sabi, kukunan lang sila ng statement. Pagdating nila sa police station, pinaghiwalay sila mga kababayan. Yung nanay at yung 4 na anak, 20 minutes away, according to our source, 20 minutes away yung layo ng police station. Pinaghiwalay sila. Hiwalay ang nanay, din yung mga bata, walang lawyer, walang psychologist, walang body camera yung police sa Turkey. You know, it appears na ang Turkey ang Turkey government ay baka nakasabwat ng ISAF kasi based sa ating source, yung mga taga-ISAF at yung Philippine Embassy personnel nasa labas ng police station. Ano nyo po, i-absorb nyo. Ito ay iyakan ng mga bata. Nung dinampot sila sa bahay nila, pinaghiwalay. Ito ay utak ni Lisa Marcos. Utak, siya ang may utak. Pakinggan nyo ulit ito. Maiksi lang po ito. What do you mean? I don't know, baby. What are you waiting? Okay, sabi ng ating source, yung mga bata, gusto nilang makasama yung kanilang nanay. Pakinggan nyo muna, tsaka natin explain. My process also not in submission is a process or the illegal. It's a hospital. You wait for me. It's not I'm gonna be separated from mom. I can't see mom. Mom, I'm not going there. I'm gonna tell them from here. I will fight. What do you mean? What do you mean? Tell me, how much the government to protect my children than I do? Anak, where are you, Anak? Are you in the police? Are you still there? It was supposed to give the phone. After the dormitory, you can talk with them. If police force can take phone. Okay. So now you keep the phone. Ang sabi, itago daw yung telepono kasi baka kunin ng pulis. What are you doing? Save your batteries so that nagkarugtong yan mga palangga. Medyo malabo yan pero in-explain sa atin ng source kung ano yung mga sinasabi ng bata na sinulat po natin. To. Say them be calm and keep your phone. It's important. Keep your phone. Keep your phone. Pinapatabi yung phone. What did you say? Can I get the children tomorrow? Yarın alabilecek miyim ben çocuklarımı? After here we will Ma'am, please don't leave us. Yes, madam. Okay. Wait, sweetheart, could you calm down for a while? Where are you? I'm in the other police station. I know. Please calm down, sweetheart. we have to give a statement.
Nag-iiyakan yung mga bata, Lisa, tang inakahayop ang demonyo ka. Calm down. Sweetheart, I'm gonna give you a statement. I'll call you back, sweetie, baby. Don't this phone, sweetheart. You're the mother now. I'm gonna tell you the first. Wait, anak, wait. Stop crying, sweetheart. Wait, the baby. We will fight, don't worry. Mommy will fight, don't worry. Mommy will fight. Sabi ng bata, what do you mean? Can you speak to Kuya Sean? You're leaving us? Wait, anak, you wait there. Please, when the police hold the phone, you have to hide the phone. Mom, close on Maya. Hide the dormitory, she can call you. Please. Wait, anak, wait. Don't leave us, sabi ng mga bata. I'm sorry. I'll call you back, anak. I'll call you. I'll call you. I will do something. Don't worry. I'll do something. Don't worry. Ngayon, sabihin nyo, tatahimik pa rin kayo? Ano sabi ng mga bata? Medyo malabo lang dahil, nakita nyo naman yung video, yung kanilang conversation. Magkahiwalay sila magkaibang police station. Ano sabi ng mga bata doon? I want my mom. Okay? Sabi dito, what do you mean, mom? Don't leave us. You're leaving us. Okay. Doon sa may sinasabi doon na kanina na police, ang sabi doon, can you tell them to turn off the phone? Because if the police caught them, they will take them. Okay? Then yung bata na nagsasabi, ma'am, please don't, sabi niya, ma'am, please don't let them. Sabi niya na makuha sila. I don't wanna go there. Do something. Okay? Ngayon, sabi pa ng isang bata, ma'am, please, I don't want to. Yung huli, di ba? Where are you? What do you mean? Kasi sabi niya, calm down. Sabi niya, I will fight, anak. O I will fight. Sabi ni distressed mother. Okay. Sabi nung bunso daw ito, yung nagsalita, sabi niya, I wanna stay with you, ma'am, yung pinakahuli. Don't end the call. So, namatay na, di ba? Tinurn off na yung phone. So, ngayon, mga kababayan, sino ang may mastermind yan? Si Lisa Marcos at si Bangag Jr. Kaya yung mga batang yan, nagkaroon ng trauma during August 23, 2022. Kayong mga inutusan ni Lisa Marcos sa ISAF na tinanggal na rin kayo, kailangan ninyong magsalita. Nakita nyo ang trauma na inabot ng mag-ina. August 23, 2022. Ngayon, sabi ko nga, hindi ko sinabi, based sa ating informer, it appears na ang mga Turkey police ay kasabwat. And ang ISAF, ang embassy, yung mga personnel ng embassy ng Pilipinas, may embassy card daw yan sa labas na naka-ready na dapat dadamputin yung mga batang yan. Pero may process. Ang ginawa, yung mga batang yan ay dinala muna sa dormitory. August, September, October, November, December, January. January 6 of 2023, finally na-extract yan ang mga bata. Nakuha yan ng kanyang tatay at nandiyan ngayon sa Makati. And with that traumatic experience na narinig ninyo
Sinong matinong tao ang gagawa na kidnapin ang mga bata at mag-fabricate ng crime para kansilahin ang passport ng nanay at tamnan ng kung ano-ano mga kaso and later on ay na-withdraw yung kaso, yung nagdulot ng iyakan ng mga batang yan dahil sa fabricated crime na ginawa ni Lisa Marcos. Doon sa kapapasok lang, pakinggan nyo uli. Ginawa ni Lisa Marcos yung fabricated crime na yan. Hi, Louie. Yan. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, look, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is Siya ang mastermind. to ask you, we gave all the documents. Yan, ang babaeng yan ang mastermind. Tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. Warrant of arrest. Just having everything Yung sinasabi niya. so that it can be served in the embassy in, Isi-serve ang warrant of arrest. right? So, meet us all the documents. I won't bore you with the details, but Magbabayad kang hayop ka. push everything's above board. Don't worry, I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Nakita nyo? Nakita nyo mga kababayan? Yan ang ginagawa ngayon ng gobyerno. Kaya naman, lahat ng mga rally, lahat tayo ay kinakancel. Fabricated crime. Ang ginagawa kay Glenn Chong na mga disbarment complaint, gumagamit siya ng tao. Ngayon, yung sa akin, kay General Macanas, at now si JM, si Agent Morales, na inuutusan ni Lisa, ayon sa ating source, si Kumar, nakasuhan yung tatlong nasa video, nasa CCTV na kung saan na binabanggit doon na si Lisa ay mastermind ng pag-aareglo o panggugurgur later on. Ang kapal ng mukha ng waka ng inang babaeng gobyernong ito, yung babaeng ito at ang gobyernong bangag na utusan pa si Kumar, nakasabwat din dito ayon sa ating source sa extraction. Marami sila. Pero isa-isa lang. Kasi para maintindihan ninyo. Fabricated crime lahat. Ngayon, bayan. Ngayon, mga religious group, narinig nyo ang iyak ng mga bata at hanggang ngayon, nagsasuffer sila. Ano ang mandato ni Lisa Marcos? May kapangyarihan ba siya noong February 23 na utusan ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na i-expedite, na ayusin ang mga papeles para iserve ang warrant of arrest? Kung yan ay legal? Kung legal yan, bakit hindi idaan sa tamang proseso? Bakit nakikipag-usap sa asawa ni Teddy Boy Locsin? At definitely si Locsin Jr. din ang magsasign yan. Kaya magkakasabot sila sa pagkidnap ng mga bata. Nagwagi ang mga kasabwat ni Lisa na makidnap ang dalawang bata. Nandyan ngayon sa Pilipinas. And that fabricated crime ay withdrawn by the complainants this year, February 8, 2024. See? Kasi gawa-gawa lang. Pero yung idinulot nila na detain na mga bata, hindi nakapag-aral, pati yung nanay nakulong ng, I believe, 1 day because of this fabricated crime na ginawa ni Lisa Marcos, mga kababayan. Men and women in uniform, sabi ni Berada, wake up! Demonyo ang gobyerno. Yan ba ang patwitams-twitams na mukha ni Lisa na kordoroy na akala mo nag-akap-akap dyan sa mga bata, dyan ginagamit nila sa kanilang mga PR-PR? E baka dukutin ni Lisa lahat yung mga anak ninyo? Doon po sa kapapasok lang, balikan nyo yung video. Iparinig nyo sa inyong mga kaibigan, iparinig nyo sa inyong mga anak kung gaano kasama ang gobyerno ni Bangag. Alam ni Marcos Jr. yan. Nakita nyo naman, si Lisa lahat ng mastermind. Inutusan ng ISAP. Kumusta kayo dyan, mga sir, mga ma'am? Aantay nyo pa na kayo ay dudukutan ng anak ni Lisa? Si Lisa, dudukutin yung mga anak nyo? Kailangan ninyong magsalita. Lahat kayo dyan, gugurgurin. Tignan nyo, nagpadala ng
well, you know, may mga batalyon dyan sa Davao at may mga tinanggal na 40 officers. Anong hudyat niyan? Marami yan. Pwede yan para kay Pangulong Duterte. Pwede yan, you know, kung ano mang kasamaan nila. Tignan nyo yung mga maisog rally ninyo. Tignan nyo kayo. Kayong mga men and women in uniform, pinagbabawalan kayo mag-cellphone. Pino-floating kayo. Pag hindi kayo nagustuhan ni Lisa, itatapon kayo sa mundo, kibok-kibok. Eto, yung mga bata, pinakidnap niya. Narinig nyo sa video. Indirectly, hindi siya kumuha. Hindi siya ang dumampot sa mga bata, pero siya ang nag-utos. Siya ang nag-conspire. Siya ang mastermind. Pakalat niyo yung video. Kung hindi pa rin kayo kikilos, ewan ko na lang sa inyo. Wag sana mangyari sa inyo na kayo na ang susunod na biktima ni Lisa at ni Bangag. Ang mga bata ngayon nagti-therapy. Even yung mga bata, okay, dalawa lang yung nakuha niya. Yung dalawa na doon sa Europe ngayon. At patuloy na hinahunting ni Lisa Marcos. Kasi nga na-expose ito. Pinagbibintangan niya, okay, yung distressed mother ang nagbigay nito sa akin. But dahil itong mga ebidensya na ito, marami pa actually, ikinalat ng distressed mother sa kanyang mga amiga. Kasi may death threat din siya. Gugurgurin din siya. Kaya isa siguro sa mga amiga niya, although hindi nagpakilala yung ating informante, mga palangga, isa sa kaibigan niya ang nagbigay sa atin. Ngayon, well, actually, mga kababayan, wala nang kwentang manawagan sa asangay ng gobyerno, PNP, DOJ, DFA, lahat wala. Hawak, magkakasabot sila eh. Kanino kalalapit? Sa taong bayan. Kayo ang dapat tumulong dito. Paano kayo tutulong? Kailangan nyo magsama-sama dyan sa Pilipinas. Wala na pong pag-asa sa bangag na gobyerno. Lahat ang mga pulburon, sila ang nagmamanufacture. Sila kasabot si Lisa, kasabot si Marcos Jr. Yung one, kumusta na ang hearing? Wala, di ba? Yung PIDEA leaks, yung mga ulul na mga senador, tignan mo, kinontempt si Morales dahil nagsasabi ng katotohanan na bangag si Marcos Jr. Yung hearing sa Lotto, ano nangyari kay Tulfo? Wala. Nabayaran na rin, no? Tulfo, magkano? 1 bilyon? So, sino ang asahan nyo? Sino ang kakampi nyo, mga kababayan? Wala na. Wala ng Senado. Wala ng Kongreso. Lahat magkasabot. Ngayon, nasa bakasyon sila. Nasa ibang bansa sila. Nilalamon ang pera ninyo. Habang si Marcos Kuting ay nasa Brunei. Si Lisa, inom ng inom, laklak ng laklak, pulburon ng pulburon sa Malacanang sila. Gusto niya pa rin sa bangag na gobyernong ito? Sa bangag na administrasyon? Nasa mga kamay nyo yan. Nasa inyong desisyon yan. Grabe, di ba? Grabe yung iyakan ng mga bata. Magkabilang police station, ang sabi, i-interrogate lang, parang yung Turkey, parang Pilipinas din ang dating, ano? Mala mafia. I'm giving you the ball. Binibigay ko sa inyo yung desisyon. Marami pang mga ebidensya. I'm looking forward, nananawagan ako sa distressed mother, you speak up. Ma'am, I hope in due time magsalita ka. Kasi nakarating sa akin na marami kang hawak na ebidensya na nagsasangkot kay Bangag Jr., kay Lisa Marcos sa mga illegal na business and based sa ating source, according sa ating source, kasama si James Kumar na extortionista. Ayon sa ating source. Si Francis Lloyd Tichua, si Tambaloslos, at iba pang mga senador. Takot kayo? Kasi baka kasama kayo sa listahan. In due time, ilalabas ang mga pangalan ninyo. And I hope may tapang itong mother, distressed mother,